May sandali bago magbago ang lahat. Hindi mo alam, nangyayari na pala. Normal ang hangin sa kwarto, nag-uusap, kumakain, at nagche-check ng Nokia ang mga tao. May BlackBerry na nagvi-vibrate, may batang naglalaro ng snake sa flip phone at iniisip na yon na ang pinaka-astig. At pagkatapos Enero siyam, 2007 pumasok si Steve Jobs sa entablado sa San Francisco. Sinabi niya sa mga tao na ipapakita niya ang tatlong revolusyonaryong produkto. Una, isang widescreen iPad na may touch controls. Pangalawa, revolusyonaryong mobile phone. Pangatlo, makabagong internet communications device. Inuulit niya, isang iPod, isang teleponyo, isang internet communicator. At pagkatapos, ang paghinto. Naiintindihan mo? Hindi ito tatlong device, isa lang at tinatawag namin itong iPhone. Nabaliw ang mga tao at hindi na muling naging pareho ang mundo. Ilagay muna natin sa konteksto. 2007, BlackBerry at Nokia ang namamayani sa smartphone market habang pilit pang sumasabay ang Motorola gamit ang Razr. Umiiral ang Windows Mobile at malawak ang paggamit nito. Noon, pinaka-advanced na ang teleponong may keyboard, stylus para magmukhang sosyal, maliit na pixelated na screen, manual na interface at battery life na nakakanerbiyos tingnan. Pagkatapos, inilabas ng Apple ang orihinal na iPhone. At maging tapat tayo, hindi pa ito kumpleto sa technical na aspeto. Walang App Store, walang copy at paste, at wala ring third-party apps kahit isa. Available lang ito sa AT&T at mahal ito. $499 para sa 4 GB na modelo at $699 para sa 8 GB. At na-stuck ka pa sa Edge Cellular Network na sobrang bagal? Kaya bakit naging mahalaga ang orihinal na iPhone? Dahil sa lahat ng tama nitong nagawa. Ang touchscreen, hindi yung resistive touchscreen na kailangan ng diin, kundi isang capacitive touchscreen na tumutugon kahit sa pinakamagaan na dampi ng daliri. Ang pinch to zoom, inertial scrolling, at physics ng interface, yung pagtalbog ng listahan pag naabot ang dulo. Hindi lang basta mga tampok ang mga ito. Isa itong wika, isang bagong bokabularyo kung paano nakikipag-ugnayan ang mga tao sa kanilang mga telepono. Inilarawan ito ni Steve Jobs ng 5 taon na mas maaga kaysa sa iba. Maraming analyst na nagsabing mabibigo ito ang napilitang umamin na tama siya. Ang original na iPhone ay may 3 tuldok 5 pulgadang display, 2 megapixel na kamera, 128 megabytes ng RAM. Tumatakbo sa Samsung na gawa na ARM chip at walang front camera. Kung ikukumpara ngayon, parang nakakatawa ito, pero noon, revolusyonaryo ito. Nakabenta ang Apple ng halos 6 na milyong unit. Nagsimula na ang smartphone war. Ngayon, kapag pinagsunod-sunod mo ang lahat ng modelong ito, simula sa orihinal na iPhone noong 2007 hanggang sa kasalukuyang iPhone 17 Pro, napakalaki talaga ng pagbabago. Mahalagang tandaan na hindi sabay-sabay nagbago ang iPhone. Wala ring taon na sabay-sabay binago ng Apple lahat. Sa halip, unti-unting mga pagpapabuti ang nagbago sa iPhone hanggang maging paborito natin ngayon. Ganyan din gumagana ang pagpapabuti sa sarili. Pagalipas ng 1 taon, 2 hakbang ng Apple ang nagpalaki ng epekto ng orihinal na iPhone ng malaki. Dinagdagan nila ng 3G, kaya nakuha ng iPhone ang tamang bilis ng internet at inilunsad ang App Store. Unang beses sa kasaysayan ng mobile phone, isang plataporma ang nagbigay sa developer ng kakayahang abutin ang milyon-milyong gumagamit sa isang tindahan. Noong araw ng paglulunsad, Hulyo 10, 2008 nag-download ang mga gumagamit ng 10 milyong apps sa unang 72 oras. Mas abot kaya ang iPhone 3G, 199 para sa 8 GB dahil sa carrier subsidy. Estratehiya ito ng Apple para mas marami ang magkaroon ng iPhone. Ang mas maraming tao ay nangangahulugan ng mas maraming download sa App Store. Ang mas maraming download sa App Store ay nangangahulugan ng mas maraming developer at ang mas maraming developer ay nangangahulugan ng mas maraming apps na nagbigay ng mas maraming dahilan para bumili ng iPhone. Matalinong estratehiya ito na nagpasigla sa benta ng iPhone. Ang iPhone 3G ay may itim o puting polycarbonate na likod. Mas makapal kaysa orihinal pero mas magaan. May GPS na pero wala pa rin front camera at video recording. Sa kabila nito, ang iPhone 3G ang unang modelo na talagang lumamang sa mga kakumpetensya sa napakagandang halaga. Sumunod ang iPhone 3GS na tingin ko ay hindi masyadong nabibigyang pansin. Ang S ay speed at seryoso si Apple dito. Mas mabilis ng halos 2 beses ang 3GS kaysa 3G kahit Samsung chip pa rin ang gamit. Dito unang nagkaroon ng video recording sa iPhone, voice control, compass at mas magandang 3MP camera na may autofocus. Mas mahalaga, itinatag ng 3GS ang bagay na magtatakda sa iPhone strategy ni Apple sa susunod na dekada at kalahati, ang S upgrade cycle. Simple pero matalino ang ideya.
Maglalabas si Apple ng malaking pagbabago ng disenyo sa isang taon tapos susundan ito ng performance-focused na refinement sa susunod. Ang 2 taong hardware cycle ay akmang-akma sa haba ng kontrata ng mga carrier. Bibili ang customer ng iPhone, pipirma ng 2 taon contract at pagkatapos nito may bagong disenyo ng iPhone na nakaabang. Nagpakilala rin ang 3GS ng isa pang bagay, ang konsepto ng abot kayang lumang iPhone. Nang inilabas ang 3GS, naging libre na lang ang iPhone 3G basta may kontrata. Sinimulan ng Apple ang estratehiyang ibaba ang presyo ng lumang modelo para makuha ang mas malaking bahagi ng merkado na ginagamit pa rin nila ngayon. Kung ang orihinal na iPhone ang nagpasimula ng smartphone era, ang iPhone 4 naman ang nagbigay ng tunay na kahulugan rito. Ipinakilala noong Hunyo, 2010 ang iPhone 4 ay lubos na naiiba sa lahat ng nauna, wala na ang plastic na likod. Pinalitan ito ng Corning Gorilla Glass sa harap at likod na pinagsama ng stainless steel na frame na nagsilbing antenna system. Hindi ko ito sinasabi ng basta-basta pero napakaganda talaga. Ang display ay Retina, 326 pixels kada pulgada kaya hindi na makita ng mata ang bawat pixel sa normal na layo ng panonood. Ang teksto ay parang nakaprint sa salamin. Sobrang linaw ng mga larawan na halos hindi ka panipaniwala para makikita mo pati ang mga artifacts sa mga larawan. Ang iPhone 4 ang unang may front camera kaya nagkaroon ng FaceTime, ang video calling ng Apple na tinawag ni Steve Jobs na revolusyonaryo. Inabot pa ng ilang taon bago ito naging mas karaniwan, pero ang front camera mismo ang tuluyang nagbago ng kultura sa paraang hindi inaasahan ng kahit sino dahil dito nagsimula ang panahon ng selfie. Ipinakilala rin ng iPhone 4 ang gyroscope at ang unang Apple-designed A4 chip. Mahalaga ang huling puntong yon. Ang pagdidisenyo ng sarili nilang chips ng Apple ay nangangahulugan na kaya nilang kontrolin ang schedule ng paglabas ng iPhone. Hindi na nila kailangang umasa sa Samsung o Qualcomm para sa pinakabagong chip na ilalagay sa kanilang mga bagong teleponyo. Nakatulong ito sa pag-optimize ng baterya at hardware na di kayang tapatan ng iba. Ngunit nagkaproblema ang iPhone 4 sa antenna gate. Kapag hinawakan mo ang device sa isang partikular na paraan, nagdudugtong ang kamay mo sa puwang sa ibabang kaliwang bahagi ng stainless steel band at nagiging sani ito ng paghina o pagkawala ng signal. Dahil dito, nang trending ang balita online. Hiniling ng consumer advocates na maglabas ng recall ang Apple at sumagot si Steve Jobs sa isang user sa email na sinabing huwag hawakan ng iPhone sa ganoong paraan. Milutas ng Apple ang issue sa pamimigay ng libreng case sa mga iPhone 4 owner kaya nawala ang kontrobersya. Pero ito ay isang bihirang pagkakataon na bahagyang nabasag ang imahe ng pagiging perpekto ng Apple. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang sa pagbebenta ng iPhone 4 na umabot sa 40 milyong unit na naibenta. Noong Oktubre 2011, inilahad ng bagong Apple CEO na si Tim Cook ang iPhone 4S sa entablado. Mukha itong kapareho ng iPhone 4, may parehong disenyo, parehong salamin at bakal na katawan, pero sa loob, isa itong malaking pag-upgrade. Ang A5 chip ay doble ang processing power at 7x mas mataas ang graphics performance. Ang camera ay 8 megapixels na may bagong lente at 1080p video recording. Ang pamunahing feature ay si Siri, ang smart personal assistant ng Apple. Ito ang unang mass-market AI voice assistant na kasama sa smartphone. Maaari mo itong tanungin, mag-set ng reminders, magpadala ng mensahe, tumawag at iba pa gamit ang boses. Noong 2011 parang science fiction ito. Hindi man perpekto, kakaiba ang personalidad nito, kaya masaya gamitin. Pagkatapos i-anunsyo ang iPhone 4S, pumanaw si Steve Jobs kinabukasan. Marahil ito ang huling modelong nilahukan niya sa pagdevelop. Sa mga sumunod na linggo, nag-iwan ng iPhone at bulaklak ang mga tao sa labas ng Apple Store sa buong mundo. Nararamdaman sa buong mundo ang dalamhati. Para sa marami, si Steve Jobs ay higit pa sa CEO ng teknolohiya. Siya ang sagisag ng ideya na ang teknolohiya ay maaring maging kapaki-pakinabang, maganda, makapangyarihan at makatao. Ang iPhone 4S ay nakabenta ng kabuuang 72 milyong unit. Noong 2012, ginawa ng Apple na mas mataas ang iPhone. Ang iPhone 5 ay lumipat mula 3.5 sa 4 na pulgadang display na tila maliit na pagbabago pero mahalaga dahil ilang taon ipinaglaban ng Apple na 3.5 pulgada ang perpektong sukat para sa telepono. Samantala, ang mga gumagawa ng Android ay may mga teleponong 4.5 hanggang 5 pulgadang display na mas madalas pang bilhin kaysa iPhone. Nagkompromiso ang Apple sa iPhone sa pamamagitan ng pagpapahaba ng display pero pinanatiling pareho ang lapad para magamit pa rin ng isang kamay. Mas
Mas manipis at magaan ng iPhone 5 kaysa sa mga naunang modelo gawa sa aluminum at salamin at may bagong lightning connector na pumalit sa 3 pupin simula iPod 3G. Nagkaroon ito ng kontrobersya sa mga gumagamit na nakabili na ng accessories para sa dating konektor. Inilabas ng Apple ang Lightning sa hindi tamang panahon dahil ilang taon lang ay naging standard na ang USB-C sa mga telepono kahit na mas maliit at baliktarin ng Lightning kaysa lumang 3 puping konektor. Dinala rin ng iPhone 5 ang LTE sa iPhone sa unang pagkakataon sa US na nagbigay ng totoong 4G na bilis. Ang A6 chip ay disenyo ng Apple at mas mabilis kaysa A5. Mas maganda rin ang camera, mabilis kumuha ng larawan at mahusay sa mababang liwanag. Dito rin ipinakilala ng Apple ang EarPods at isinama ito sa kahon ng iPhone 5 kapalit ng lumang earbuds na kasama ng bawat iPod at iPhone mula 2001. Naging sobrang popular ang iPhone 5 na nakabenta ng 100 at 43 milyong unit. Noong 2013, sinubukan ng Apple ang bago sa sabay na paglabas ng 2 iPhone models. Ang iPhone 5S ang naging pangunahing modelo na may aluminum na katawan, A7 chip ang kauna-unahang 64-bit chip sa isang consumer smartphone sa buong mundo at Touch ID fingerprint sensor. Pag-usapan natin ang Touch ID dahil ito ay mahalagang dagdag. Dati, madalas walang passcode ang mga tao sa kanilang telepono. Ang pag-type ng 4-digit code sa tuwing mag-unlock o magda-download ng app ay abala na kaya karamihan ay hindi na ito ginagawa. Dahil dito, karamihan ng smartphone dati walang tunay na seguridad. Binago ito ng Touch ID. Ipatong lang ang daliri mo sa home screen at mabubuksan agad ito. Magagawa mo ito ng 100 beses sa isang araw nang hindi mo namamalayan. Naging halos hindi mo na napapansin ang seguridad. Dahil dito, ginamit talaga ito ng mga tao. Ginamit ang Touch ID sa Apple Pay na inanunsyo pagkaraan bilang ligtas na biometric security para aprubahan ng mga bayad. Ang fingerprint sensor ang naging batayan sa paggawa nito. Nagpakilala rin ang iPhone 5S ng dual LED at True Tone flash pati bagong 8MP camera na mas maganda sa low light at may 120 fps slow motion video. Ang pangalawang modelo ay iPhone 5C. Talagang kakaiba yon, isang budget na telepono na may polycarbonate na shell at 5 matingkad na kulay, puti, pink, dilaw, asul at berde. Sa madaling sabi, halos mga piyesa ng iPhone 5 ito sa makulay na plastic na katawan at ipinresyo ng Apple ng $79 sa 2 taong kontrata. Ginawa ang 5C para makipagkumpetensya sa mid-range smartphone market at magbigay ng mas abot kayang iPhone nang hindi isinusuko ang kalidad ng Apple. Inasahan ng Apple na mas marami silang mabebenta ng 5C kaysa 5S dahil mas mura ito, pero kabaliktaran ng nangyari, nakabenta ng 60 milyong unit ang 5S at 40 milyon lang ang 5C. Kinailangan talagang bawasan ng Apple ang produksyon ng iPhone 5C ng 35% habang tinaasa naman nila ang produksyon ng 5S ng 75%. Matagal nang iginigiit ng Apple na mali sa ergonomya ang malalaking teleponyo. Dapat daw magamit ang teleponyo ng komportable sa isang kamay, kaya 4 na pulgada sa iPhone 5 ang tamang sukat dahil abot ng hinlalaki ang bawat sulok. Pero noong 2014 naglabas ang Apple ng iPhone 6 na may 4.7 pulgadang screen at ang 6 Plus na may 5.5 pulgadang screen. Ito ay dahil mas mabenta ang Android kaysa sa iPhone sa loob ng ilang taon, pangunahing dahilan ay dahil mas malalaki ang kanilang mga display. Ibig sabihin marami talagang naghihintay na maglabas ang Apple ng malaking iPhone, kaya nang sa wakas ay inilabas nila ito, sobrang bilis nitong nabenta. Ang iPhone 6 at 6 Plus ay naging pinakamabentang iPhone sa lahat ng panahon na may pinagsamang 222 milyong unit na naibenta. Nagpakita rin ito ng panibagong disenyo, may bilugan na aluminium na gilid, mas manipis na katawan, mas malaking display na tinawag ng Apple na Retina HD at optical image stabilization para sa kamera ng 6 Plus. Dito rin inilunsad ang Apple Pay gamit ang NFC para sa contactless na pagbabayad simula ng ekosistema ng serbisyong pinansyal ng Apple. Hindi rin ligtas ang iPhone 6 sa kontrobersya, lalo na ang bendgate. Ilang gumagamit ang nagulat na nabaluktot ang kanilang iPhone dahil mas malaki at manipis ang 6 at 6 Plus, kaya mas madaling mabaluktot kaysa sa lumang modelo. Sabi ng Apple, bihira at isolated lang daw ito, pero napatunayan ng mga consumer lab na kalahati lang ang tibay ng iPhone 6 at 6 Plus kumpara sa iPhone 5. Nag-viral online ang mga video ng tao na binabaluktot ang iPhone 6 at 6 Plus. Nagkaroon ng issue sa iOS 8 update na nagdulot ng problema sa cellular at Touch ID sa ilang telepono. Agad itong inalis ng Apple sa loob ng 1 oras, ngunit marami na ang nakadownload. Humingi ng paumanhin ng Apple at inayos agad ang issue.
Kahit may mga issue, naging cultural na phenomenon ang iPhone 6 at 6 Plus at pinaisip nito ang Android users na lumipat sa iPhone. At ito rin ang isa sa mga unang pagkakataon na talagang nagbigay daan ng Apple sa pressure mula sa mga customer. Gusto nila ng malaking screen at sa wakas ay ibinigay ito ng Apple sa kanila. Noong 2014, ipinagpatuloy ng Apple ang S-update cycle sa pamamagitan ng iPhone 6s at 6s Plus. Kasama sa dinala nila ang ASIAM chip at bagong 3D touch na ginawang pressure sensitive ang display. Kayang matukoy ng talpono hindi lang kung saan mo hinawakan, kundi pati kung gaano kalakas ang paghawak mo. Ang magaan na pagpindot ay tinatawag na pick, ang mas malakas na pagpindot ay tinatawag na pop, at dahil dito nagkaroon ng shortcuts at mabilisang aksyon mula sa home screen. Maraming taga-suri ang naghambing ito sa left click ng mouse at masigasig itong in-market ng Apple. Ang problema ay, ito ay isang tampok na hindi nakikita ng mga gumagamit. Karamihan sa mga tao ay hindi alam ito at karamihan sa mga tao ay hindi rin ito ginagamit. Isa ito sa mga bihirang pagkakataon na naglunsad ang Apple ng malaking tampok sa iPhone pero hindi ito tinangkilik ng mga customer. Tinanggal ang tatlo touch sa iPhone, 11 at pinalitan ng haptic touch. Isang software simulation na hindi na kailangan ng hardware sa display panel. Tinaas ng iPhone 6s ang kamera sa 12 megapixels at ipinakilala ang 4K video recording na nanatili ilang taon. Tumalon din sa 5 megapixels ang front camera, dumating ang live photos kung saan pwede mong pindutin ng matagal ang isang larawan at mapapanood mo ang sandali, bago at pagkatapos ko na ng litrato na nagbibigay sa iyo ng maikling kalahating segundo ng galaw. Nagkaroon ng bagong rose gold na kulay, parang mamula-mulang aluminium na naging viral bago pa ipadala ang mga telepono. Sumikat ng husto ang rose gold at hindi inaasahan ng Apple na malalampasan nito ang gender marketing. Halos agad na ubos ang kulay na yon. Noong Marso 2016, gumawa ang Apple ng hindi inaasahan ng marami. Ginawa nilang maliit ulit ang iPhone. Ginamit ng original na iPhone SE ang katawan ng iPhone 5s. Pero ang mga piyesa sa loob ay gaya ng sa iPhone 6s. Tulad ng ASIAM chip, 12 megapixel na kamera, Touch ID, Apple Pay at 4K na video. At ang panimulang presyo ay abot kaya $400 lang ng walang carrier contract, kaya ito ang pinakamurang bagong iPhone ng Apple. Ang SE ay nagkaroon ng masigasig at tapat na mga tagasunod. Pinalagaan ito ng mga taong may maliliit na kamay at minahal ito ng mga taong ayaw sa malalaking teleponyo. Gusto ito ng mga manlalakbay na prefer magaan, compact na device, pati na rin ng mga developer na nagtetest ng app sa lumang screen size. Pinatunayan ng iPhone SE na may malaking merkado ang Apple para sa mga gustong magka-iPhone pero hindi kayang bumili ng mas mahal na modelo. Ipagpapatuloy nila ang pag-develop ng produkto para sa merkado sa inaharap. Tahimik ang SE line ng ilang taon, bumalik may bagong modelo. Tapos, tahimik na naman. Naging sukatan nito ng relasyon ng Apple sa matipid na customers. Sa huli, mas marami pang iPhone SE ang naibenta ng Apple, umabot sa 30 milyon. Noong 2016, ipinresenta ng marketing chief ng Apple na si Phil Schiller ang iPhone 7 at binanggit ang isang bagay na tumatak sa kanyang karera. Tapang! Ginamit niya ito para ilarawan ang desisyon ng Apple na alisin ang tatlong tuldok 5mm headphone jack sa iPhone na nagdulot ng malakas na reaksyon online. Ginawang meme agad ang tapang at sabi ng mga kritiko ay paraan lang ito para kumita sa pagbebenta ng AirPods na nilabas kasabay ng iPhone 7. Ngayon, naging isa sa pinakamatagumpay na hardware ng Apple ang AirPods, kaya handang magdagdag ng $100 at $59 ang mga customer. Pero mukhang minadali ang pagtanggal ng headphone jack kahit may tatlong tuldok 5mm to lightning adapter sa kahon. Ang 7 at 7 Plus din ang unang nagkaroon ng IP67 na water resistance at ang home button ay hindi na pisikal na napipindot. Solid state button na lang ito na may Taptic engine para gayahin ang pag-click, kaya pwedeng i-customize ng user ang lakas ng puwersang kailangan para ma-register ang pindot. Ang 7 Plus ang nagpakilala ng dual camera system na may 28mm wide-angle lens at 56mm telephoto lens na nagbibigay daan sa 2x optical zoom. Ipinakilala ang portrait mode na gumagamit ng computational photography para gayahin ang bokeh effect na dati ay sa malaking camera sensor lang nakukuha. Ito ay isang mahalagang sandali para sa Apple dahil ipinakita nito na hindi lang nila kailangang pagandahin ang camera hardware para sa mga bagong tampok, kundi maaari rin nilang pagandahin ang software at gumamit ng AI processing para makamit ang mga kamangha-manghang resulta. Ang iPhone 7 at 7 Plus ay nagtala ng pinagsamang 170 milyong unit na benta. Noong 2017 gumawa ang Apple ng kakaibang hakbang nang sabay nilang inilunsad ang dalawang henerasyon ng iPhone.
May iPhone 8 na may 11 bionic chip at unang neural engine na ginawa para sa machine learning. Pinahusay muli ang kamera. Unang beses nagkaroon ng wireless charging ang iPhone gamit ang Qi standard pero nilimitahan ito ng Apple sa 7.5 watts imbes na 15 watts tulad ng sa maraming Android devices. Bumalik ang glass box sa iPhone para sa wireless charging. Ang problema, natabunan ng iPhone. 10 ang iPhone 8 at 8 Plus sa kabila ng kanilang pagsabay sa ika-10 anibersaryo ng iPhone. Maraming tao ang tumawag dito bilang iPhone 10 at binago nito ang mga inaasahan sa smartphone. Mahalaga pa rin ang iPhone 8 bilang huling modelo mula sa linya ng iPhone 6 na may bilugang aluminium o glass na gilid at malalaking bezel. At ang 8 at 8 Plus ay umabot sa pinagsamang 100 at 30 milyong unit na benta, kaya malaki talaga ang demand para sa mga device na yon. Talagang kakaiba ang iPhone 10. Doon nagsimulang magbago ang lahat. Wala na ang home button, wala na rin ang mga bezel at pinalitan ito ng halos edge-to-edge na OLED display na may sukat na 5.8 pulgada ito na may notch sa itaas na naglalaman ng True Depth Camera System na nagbigay daan sa Face ID, isang bagong biometric security system. Gawa sa surgical grade stainless steel ang band, kaya premium ang itsura at pakiramdam ng device. 4 na taon ng standard ang Touch ID. Ngunit pinalitan na ito ng Apple ng sistemang gumagamit ng structured light at infrared camera para bumuo ng mathematical na mapa ng mukha mo. Nag-authenticate ito sa ilang millisecond kahit madilim gumagana. Gumagana ito kahit naka-sunglasses ka at may 1 in a million false acceptance rate kumpara sa 1 in 50,000 ng Touch ID. May ilang bagay sa iPhone 10 na nagdulot ng hati-hating opinyon tulad ng notch at bagong swipe navigation na kailangang pag-aralan kahit sanay ka sa luma. Dagdag pa, ang panimulang presyo na $1,000 ay hindi pa nangyari noon para sa isang consumer phone. Pero ang iPhone 10 ay isang bagay na kailangan mong makita ng personal para tunay mong ma-appreciate. Para talaga itong isang obra maestra. Ang OLED display ang pinakamalaki sa iPhone. Maganda ang itim, kulay at kamangha-manghang contrast. Dagdag pa, may mga tampok tulad ng Animoji na nakakatuwa at nakakagulat na masaya gamitin. Ang dual rear cameras ay may mas pinahusay na portrait mode, may portrait lighting at pwedeng gamitin ang telephoto lens sa mas maraming sitwasyon. Ang iPhone 10 ang naging basehan ng mga sumunod na teleponyo. Ang edge-to-edge na disenyo, Face ID, OLED panel at swipe gestures, lahat na ito ay naging bagong normal. At kaya naman kasing halaga rin ito ng orihinal na modelo para itong pangalawang revolusyon ng iPhone. Kahit nagkakahalaga ng $1,000, agad itong naubos sa bentahan. Akala ng mga analyst ay sobrang presyo at maraming customer ang nagreklamo online. Pero naging isa ito sa pinakamabenta na ibenta ng 63 milyong unit. Noong 2018, naglabas ng 3 iPhone at pinakakapansin-pansin ang pinakamura. Ang iPhone XS ay isang pinahusay na kahalili ng 10 na may A12 bionic chip, mas advanced na neural engine, pinahusay na mga kamera na may Smart HDR at mas mahusay na water resistant sa IP68. Ang unang Max model, iPhone XS Max, ay may 6.5 pulgadang screen na pinakamalaki sa lahat ng iPhone. Maganda pareho ang incremental upgrades pero dumating ang XR. Gumamit ito ng LCD screen imbes na OLED. Isang rear camera lang imbes na 2 lente at aluminium na frame imbes na stainless steel. Ginawa ito para manatili ang presyo sa 749, hindi 1,000 o 1,100. Dagdag pa, may 6 itong kulay: product red, coral, itim, puti, asul at dilaw. Ang iPhone XR ay napakasulit at naging pinakamabentang iPhone noong 2018 at 2019 na umabot sa 100 milyong unit. Ipinakilala ng XR ang portrait mode sa mga phone na may isang kamera gamit ang software hindi hardware bilang patunay ng pag-unlad ng computational photography. Noong 2019 inilabas ang iPhone 11 kung saan malaking hakbang pasulong ang camera system ng Apple. Ipinakilala nito ang kauna-unahang Pro model na iPhone, ang iPhone 11 Pro at ang 11 Pro Max. Meron silang triple camera system, wide, ultra-wide at telephoto. Ang ultra-wide angle ay bagong lente na may 100 at 20 degree field of view, kaya nitong kunan ang buong eksena. Mayroon din itong night mode. Matagal nang nangunguna ang Google Pixel sa iPhone sa low-light photography. Kaya ng Pixel 3 kumuha ng malinaw na larawan kahit madilim gamit ang computational exposure stacking.
Nakuha na rin ng mga Apple user ang feature na ito sa iPhone. 11 ang madidilim na eksena na dati malabo at maingay sa 10s ay naging malinaw at detalyado. Tampok din ang A13 Bionic chip, ang pinakamabilis sa lahat ng smartphone na nagpadali sa mas mabilis na machine learning tasks tulad ng real-time image processing, on-device Siri at mas mahusay na Face ID. Ang base iPhone 11 na may dalawang kamera, mas magandang LCD at $700 na panimulang presyo ay naging malaking tagumpay. Binaba ng Apple ang presyo ng $70 at dinagdagan pa ang camera features kumpara sa mga dating base model. Inalis ng iPhone generation na ito ang 3D touch at pinalitan ng haptic touch na pinatunayan na ang pressure sensing tech ay hindi talaga nagkaroon ng sariling tagasunod kahit matagal na itong pinopromote. Umabot sa 156 milyong unit ang nabenta ng iPhone 11 series noong Abril 2000. 20 naka-lockdown ng mundo at naglabas ang Apple ng bagong iPhone SE. Sa halagang $400, tampok nito ang A13 Bionic chip na siya ring ginagamit sa iPhone 11 Pro, isang home button na may Touch ID, 4.7 pulgadang LCD display at isang solong 12 megapixel na kamera. Sa isang mundo kung saan nawawalan ng trabaho ang mga tao, nagbabawas ng gastusin at maingat na pinag-iisipan ang bawat pagbili, naglabas ang Apple ng iPhone na may Pro level na processing power sa mas mababa pa sa kalahati ng presyo ng pinakamahal na modelo. Ang iPhone SE ikalawang gen ay mahalaga sa Apple dahil pinakilala nito ang mas maraming budget user sa ecosystem at tumulong sa mga merkado tulad ng India at China na may mas mababang presyo ng smartphone kaysa US. Noong taglagas 2020, inilabas ng Apple ang iPhone 12 series, isa sa pinakaambisyosong serya nila kamakailan. Nanpakita ito ng 4 na modelo. Unang 5G connectivity, bagong disenyo at bagong ecosystem ng accessories na gamit ang magnets. Hiniraman ng disenyo ang estilo ng iPhone 4 at 5 kaya patag at matalim na ang mga gilid kumpara sa bilog ng iPhone 11. Aerospace grade aluminum ang gamit sa standard model habang stainless steel sa Pro model. Sa taon ding ito inilabas ng Apple ang mas maliit na iPhone 12 mini. Mayroong 5 tuldok 4 pulgadang display, pinakamaliit mula SE at ito ang pinakamakapangyariang maliit na iPhone na nagawa. Nakakadismaya ang benta kaya binawasan agad ng Apple ang produksyon ilang buwan matapos ilunsad. Ang standard na iPhone 12 model ay may 1.6 na pulgadang display na may parehong disenyo gaya ng mini habang ang 12 Pro at Pro Max ay sumusuporta sa Apple Pro RAW. Pinapayagan nito ang mga photographer kumuha ng raw image files na may Apple Computational Processing. Dumating ang LiDAR scanner sa Pro model bilang depth sensor para sa augmented reality na nagbigay rin ng mas magandang night mode portraits at mas mabilis na autofocus. Sumunod dito ang MagSafe. Ang MagSafe ay nasa bawat iPhone 12 model at ito ay isang singsing na mga magnet sa loob ng likod na nagbibigay daan sa mga accessory tulad ng charger, wallet at case na dumikit gamit ang isang kasiyasiyang click at eksaktong pagkaka-align. Noong una, mabagal ang pagtanggap ng third party pero bumilis ito makalipas ang ilang taon at naging pangunahing katangian ng modernong iPhone. Kahit may 5G na sa henerasyong ito, hindi pa handa ang network infrastructure sa karamihan ng merkado para maabot ang bilis na ipinahiwatig ng Apple. May kakayahan na magamit ng mga customer ang 5G kapag available na ito. Umabot sa 200 milyong unit ang naibenta ng 12 series. Noong 2021, inilabas ng Apple ang iPhone 13 series na kinuha ang disenyo ng iPhone 12 at ginawa pa itong mas mahusay sa halos lahat ng mahalagang aspeto sa araw-araw. Mas malaki ang baterya nito at mas maganda ang tagal ng buhay ng baterya. Mas maliit ang notch at mas maganda ang camera, lalo na sa Pro model na may 3 beses na optical zoom na telephoto lens. Ang tampok na nagdulot ng pinakamaraming kasabikan at diskusyon ay ang cinematic mode, na katulad ng portrait mode sa video. Gumamit ito ng computational depth para otomatikong gumawa ng rack focus effect sa video. Itutok ang camera sa subject at habang gumagalaw sila o may pumapasok sa frame, automatikong lilipat ng focus ang iPhone. Pero minsan, maling subject ang mapipili. Hindi na nila sinusubukan ng tumbasan ng performance ng point-and-shoot cameras. Ngayon, ginagaya na nila ang professional na technique sa pelikula gamit ang device na kasya sa bulsa. Ang mga modelo ng iPhone 13 ay may A15 Bionic chip din na nagpatuloy sa pamamayani ng Apple pagdating sa performance ng chip, habang dumating naman ang ProRes video codec sa mga Pro na modelo na isa na namang professional na kasangkapan sa videography gamit ang telepono.
Nagulat ang marami sa paglabas ng 13 mini dahil may chismis na ititigil na ito ng Apple pero malamang ay plano na nila ito bago pa lumabas ang di magandang performance ng 12 mini. Kaya ang 13 mini ang huling modelo ng uri nito at sa totoo lang ay nagkaroon nito ng tapat na mga tagasunod na ang ilan sa kanila ay ginagamit pa rin ang device hanggang ngayon. Noong 2012, nagbago ang estratehiya ng Apple. Tinapos ang Mini, ibinalik ang plus size na base model at ipinakilala ang Dynamic Island bilang isa sa pinakamahusay na hardware-software integration sa iPhone. Sa iPhone 14 Pro at Pro Max, pinalitan ng Apple ang notch ng hugis kapsulang butas para sa true depth camera na karaniwan na noon sa ibang smartphones. Pero mas pinadanda pa ito ng Apple. Ginawang parang buhay na UI element ang butas gamit ang software. Ang mga aktibong proseso gaya ng timer, pag-play ng musika, direksyon sa nabigasyon at score ng sports ay lumalawak at gumagalaw sa pill cutout. Hindi lang ito patay na screen, ito ay interactive na multitasking tool. Ginawang simbolo ng Apple ang Dynamic Island ng kanilang kakayahang gawing kaakit-akit na tampok ang hardware limitasyon, mas mahusay pa kaysa sa iba. Unang ipinakilala ng iPhone 14 Pro ang always-on display na nagpapakita ng oras, abiso at widget kahit nakalak ang teleponyo at mababa ang kuryente. Dumating ang 48 megapixel na pangunahing sensor sa Pro, malaking pantalon mula sa 12 megapixel na matagal ng pundasyon ng iPhone camera. Ang Emergency SOS sa pamamagitan ng satellite ay unang ipinakilala sa iPhone 14 na nagbibigay daan sa pagpapadala ng distress messages kahit sa mga lugar na walang cellular coverage, isang kakayahan na sana'y hindi na kailanganin ng karamihan, ngunit sa mga emergency na sitwasyon ay napatunayang nakaliligtas ng buhay. Ang iPhone 14 na hindi Pro ay naging kontrobersyal sa ibang dahilan. Ginamit nito ang A17 Bionic chip tulad ng sa iPhone 13 Pro sa unang pagkakataon sa kasaysayan. Ang standard na modelo ay isang henerasyong luma ang chip kumpara sa Pro. Ginawa ito ni Apple para malinaw ang agwat ng performance ng kanilang mga produkto. Ang iPhone 14 Plus na pumalit sa Mini ay nagdala ng malaking 6.7 pulgadang screen sa mas mababang presyo at mabilis na naging popular para sa mga gumagamit na gusto ng mas malaking display nang hindi kailangan gumastos ng malaki para sa Pro. May crash detection na gamit ang accelerometer at gyroscope para matukoy ang aksidente at otomatikong tumawag ng emergency services. Noong una, nagkaproblema dahil may mga tao sa amusement park na sumasakay sa roller coaster at kusa ring tumatawag ang telepono sa siyam isa dahil inaakala nitong naaksidente sila sa kotse. Naglabas ang Apple ng update para ayusin ang issue. Noong Marso 2022, tahimik nilang nirefresh ang iPhone SE sa ikatlong beses. Pareho pa rin ang disenyo tulad ng iPhone 8 na 5 taon na, may home button, Touch ID at 4.7-inch LCD display. Sa loob, mayroon itong mas bagong A17 Bionic chip at suporta sa 5G. Pero naging medyo hindi na ito abot kaya sa halagang $429 kahit na ito pa rin ang pinakamurang paraan para makapasok sa iOS ecosystem gamit ang bagong device. Sa pagkakataong ito, 15 milyong iPhone SE lang ang naibenta ng Apple. Noong 2023, napilitan ng Apple dahil sa utos ng European Union. Matagal nang ginagamit ng iPhone ang Lightning connector, samantalang USB-C na ang gamit ng ibang devices. Ngunit nagpatupad ng batas ang EU. Simula 2024, dapat USB-C na ang gamit ng lahat ng consumer electronics na ibebenta sa Europa. Noong 2023, lumipat na sa USB-C ang lahat ng iPhone. Sabi ng marami, matagal na dapat ito nangyari. Bagamat may mga tumutol pa rin mula sa mga customer na nainis dahil kailangan nilang bumili ng mga bagong cable at accessories. Ang USB-C sa karaniwang iPhone 15 at 15 Plus ay nag-alok ng USB 2.0 na bilis na sapat na para sa karamihan ng mga gumagamit, habang ang 15 Pro at Pro Max ay nag-alok ng USB 3 na bilis. Mas pinapabilis nito ang paglipat ng data, mahalaga sa ProRes, video file at RAW na laruan ng mga teleponong ito. Ang iPhone 15 Pro ay may titanium frame na mas magaan at matibay kaysa sa dating stainless steel. At ang action button mula sa Apple Watch Ultra ay pinalitan na ang mute switch. Ang 15 Pro Max ay unang gumamit ng Tetra Prism Periscope Telephoto Lens na nagbigay ng 5x optical zoom, mas mataas kaysa sa 3x zoom ng dating Pro models. Mayong taon, inilagay na rin ang Dynamic Island sa regular na iPhone 15 kaya hindi na lang ito tampok ng Pro. Ang A17 Pro chip sa 15 Pro ay gamit ang 3nm na proseso, ang pinakamaliit na transistor sa consumer chip, kaya mas mataas ang performance at efficiency.
Sa kabuuan, umabot sa 138 milyong unit ang naibenta ng iPhone 15 series. Ang 24 ng taon kung kailan ang artificial intelligence ay hindi na lang tampok kundi naging pangunahing tema. Ang branding ng Apple para sa on-device AI sa A18 at A18 Pro chips ay nangako magdadala ng tulong sa pagsusulat, pagbuo ng larawan, mas pinahusay na Siri, buod ng notifikasyon at iba pang contextual na tampok na nasa telponyo mismo, hindi sa cloud. Malaki ang epekto nito. Tumaya ang Apple sa kompetisyon sa privacy at lokal na pagproseso ng data sa device mo. Ang Apple Intelligence ay nagpapakita ng prinsipyong yon sa AI, habang mas pinili ng Google at Samsung ang cloud-based AI. Ang iPhone 16 at 16 Plus ay nagkaroon ng camera control button, isang bagong hardware na bahagi na nakalagay sa gilid ng telponyo na nagsisilbing dedikadong shutter button at gesture surface para sa pag-aayos ng mga setting ng camera. Ay swipe para mag-zoom, pindutin para mag-focus, at matagal na pindot para mag-record ng video. Patuloy namang umuunlad ang kamera ng 16 Pro at Pro Max. Sa pamamagitan ng 48 megapixel na ultra-wide lens, maaari ka ring mag-record ng ProRes sa 4K na may 120 frames kada segundo. Ang iPhone 16 ay nagmarka rin ng pagtatapos ng pagkakaiba batay sa henerasyon ng chip sa pagitan ng standard at Pro na mga modelo. Pero ang A18 Pro ay may 6 na core na GPU kumpara sa 5 core na GPU ng standard na A18. Kahit nangakong maibibigay ng Apple ang mga bagong Apple Intelligence na tampok bago matapos ang taon, ilan lang ang nailabas nila at hindi pa rin available ang pinakamalaking tampok na bagong Siri hanggang ngayon. Noong taglagas 2015 inanunsyo ng Apple ang 4 na bagong iPhone, pero may ginawa silang kakaiba. Pinalitan nila ang karaniwang class model ng iPhone Air na nakatuon sa mas manipis at magaan na disenyo. Ito na ang pinakamatapang na pahayag ng Apple sa smartphone design mula pa noong una. Sa kapal na 5.5mm lang, ito na ang pinakamanipis na smartphone na nagawa ng Apple. Pinapagana ng A11 Pro chip, pumwesto ito sa pagitan ng karaniwang iPhone 17 at iPhone 17 Pro sa kanilang lineup. Kahit nagkakahalaga ito ng $1,000, nadagdagan ito ng $100 kumpara sa dating 16 Plus. Ang iPhone na ito ay para sa gustong premium na materyales dahil titanium ang frame nito at kakaiba ang itsura kahit walang advanced camera system. Kasama rito ang malaking 6.3 pulgadang OLED display na may 120 Hz na ProMotion. Maganda itong tingnan at hawakan pero hindi maganda ang value proposition nito at mas pinili ng mga customer na may budget ang iPhone 17 dahil isa yon sa may pinakamagandang value proposition para sa isang iPhone. Ang iPhone 17 ay may 48MP dual camera, mas malaking at mas maliwanag na display na may ProMotion. Una, itong inaalok sa standard models. At mas maganda pang battery life. Kaya ito ang pinakakumpletong non-Pro iPhone na inilabas ng Apple. Ang front camera ay may 18MP center stage lens na may dual capture at square sensor, kaya hindi mo na kailangang iikot ang telepono para sa landscape photos. Kaya nitong otomatikong mag-orient base sa taong nasa larawan. Ang iPhone 17 Pro at Pro Max ay may eksklusibong vapor chamber cooling system na dinisenyo ng Apple na nakakabit sa isang aluminum unibody frame. Kakaiba ito kumpara sa titanium frame ng 15 at 16 Pro at naging kontrobersyal dahil dating para lang sa mas murang iPhone ang aluminum. Mas magaan at mas mahusay ito sa paglabas ng init kaysa sa titanium, kaya napanatili ang performance na hindi kayang tapatan ng dating Pro models. Ang telephoto camera ay muling dinisenyo sa unang pagkakataon mula nung iPhone 11 Pro na may tampok na 48 megapixel tetra prism telephoto lens na may 8 beses na optical zoom. Muli, malaking pagtalon mula sa 5 beses na optical zoom ng 15 at 16 Pro Max. Dapat kong banggitin na available ito sa Pro at Pro Max na mga modelo, hindi lang sa mas malaki. Lahat ng iPhone noong 2025 ay may always on at ProMotion na display. Lahat ng mga modelo ng iPhone 17 ay may memory integrity enforcement, isang always-on hardware at OS memory safety defense na pumipigil sa spyware at exploits ng hackers. Ang A11 chip ay bagong henerasyon, mas mabilis, mas episyente at kayang patakbuhin ang mas komplikadong tampok ng Apple Intelligence na unti-unting lumalabas. At noong unang bahagi ng 2026 pinalawak ng Apple ang kanilang linya ng produkto sa pamamagitan ng mas abot kayang edisyon, ang iPhone 17e na nagsimula sa $600.
Ang problema, pinalitan nito ang dating iPhone SE na nagkakahalaga ng $429. Kaya ang pinakaabot kayang iPhone ay naging mas mahal kahit na mas marami itong makabagong tampok ng smartphone. Ibig sabihin sa unang pagkakataon, bawat telepono sa linya ng Apple mula sa $600 na 17E hanggang sa $1200 na Pro Max ay gumagamit ng parehong henerasyon ng chip, parehong AI system at parehong pangunahing karanasan sa software. Kaya mag-step back muna tayo. Mula 2007 hanggang 2025, 18 taon, ano ba talagang nangyari? Ang halatang sagot ay nagbenta ang Apple ng napakaraming teleponyo, mahigit 2 bilyon. Ayon sa karamihan ng mga pagtataya, mas marami pa kaysa sa kahit anong individual na device sa kasaysayan at nakalika ng mas malaking kita kaysa sa kabuuang GDP ng ilang bansa. Pero hindi yan ang mahalagang sagot. Mahalagang tandaan na hindi lang naging mabenta ang iPhone, binago rin nito ang estruktura ng lipunan. Isipin kung ano ang mga nabago dahil sa device na ito, gaya ng mga mapa. Nung wala pang iPhone, kailangan mag-print ng direksyon o bumili ng mapa kapag pupunta sa di pamilyar na lungsod. Ngayon, 1 bilyong tao ang nagnanavigate ng real-time gamit ang GPS sa device na dala nila saan man. Ang industriya ng mapping ay nabuo dahil sa mga smartphone. Sa komersyo, ang App Store ay nagbukas ng isang ganap na bagong sektor ng ekonomiya. Danglibong negosyo, malalaki at maliliit, ang itinayo ang buong negosyo nila sa platform ng iPhone. Ang gig economy tulad ng Uber, DoorDash, Airbnb ay lubos na nakadepende sa mga smartphone na may GPS at laging konektado na wala sana sa kasalukuyang anyo kung wala ang iPhone. Mas gumanda ang kalidad ng pang-araw-araw na fotografiya, mga alaala ng pamilya na dating di natatala, ngayon ay malinaw ng nakukunan. Ang social media sa pamamagitan ng mga app gaya ng Facebook, Snapchat at Instagram ang nagdulot ng pinakamalaking pagbabago sa pakikisalamuhan ng tao mula pa noong printing press. At hindi ito laging naging mabuti. Ikinonekta ng mga mananaliksik ang social media sa malaking krisis sa mental health ng kabataan. Bumagsak ang privacy dahil kinukuha at binebenta ng mga korporasyon ang ating impormasyon. Makapangyari ang kasangkapan ng iPhone. Gamitin mo ito ng responsabel para mapabuti ang buhay mo. Pero kung ikaw ang magpagamit, maaring magdulot ito ng masama. Ganyan ang kasaysayan ng iPhone. Ito ang Apple Explained. Salamat sa panonood hanggang dulo. Kita tayo sa susunod na video.